Matatandaang humigit kumulang 381 taon na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng mga banyagang kamay. Inilagay nila sa ating mga isipan ang mga konsepto ng mga superior at inferior, na tayong mga Indio, kasama na ng ating mga kalakal, mga produkto, ay mga inferior, habang ang mga gawa nila, mga kanluranin, ay otomatiko namang superior. May basihan man ito o wala, na itatak na ito sa isipan ng ating mga kanino-nino-ninuan, lolo ng mga lolo natin. Ngayon, ito naman ang isa sa kanilang mga tagong pamana sa atin. Nakakalungkot, pero may katotohanan ito magpahanggang ngayon. Gusto mo ng patunay? Punta ka sa mall. Nasyonalismo. Para sa isang pangkaraniwang Juan, ang mga salitang ito ay umaakma lamang siguro sa buwan ng wika, araw ng kalayaan, o di kaya may isang malaking kaganapan na tungkol sa Pilipinas at iba pang bansa, at marahil ay niyayabangan tayo kung kaya't nauso naman bigla ang mga salitang sariling atin. Pero sa pang-araw-araw, parang hindi yata. Parang wala yata. O sabihin na lang nating hindi masyadong halata. Ano nga ba mismo ang nasyonalismo? Ang pagka-nasyonalismo ay kung gaano ka-aktibo ipaglaban ang interes ng bansa. Still, when you speak of nationalism, this is big. So some were saying that it has something to do with identity. Ang nasyonalismo ay isang resulta o manifestasyon ng kolektibong kultura ng isang bansa. Ang kultura ay nakaugat sa mga paniniwala, sa mga moral, sa mga pinapahalagahan ng bawat isang kasapi sa lipo ng kanyang ginagalawan. Sa madaling sabi, walang makabayang nasyonalismo kung wala ito sa kulturang Pilipino. Teka lang, suriin nga natin ang ating ginagalawang lipunan, maging ang ating sarili. Nasa kultura nga ba natin, nasa kaugalian nga ba natin ang nasyonalismo? Walang mag-ilaw ka na sa silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng mag-itig, sa manlulupi, di ka pasisilig, sa dagat at bundok, sa simoy, sa langit mong bugha, may hinagang tula at awit, paglayang minamahal, ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang rituwing at araw niyang kailan, pag may di magdidilim, lupa ng araw ng walhating pagsinta, mo'y lagi sa piling mo. Aming ligaya ng may mga api ang mamatay na dahil sa'yo. Ako ay Pilipino. Buong nakapangan pumunta sa wakas ng Pilipino. At sa bansang na yan sinapagkisal, na may banal, katarungan, at kalayaan, na pinapitiro ang sambayanan ng Diyos, ng kalikasan, ng tao, at ng pagkakas. Kung simpleng pamagat ng pambansang awit, nalilimutan na, at maging paggalang sa ating watawat,
Ano pa nga ba ang kakahantungan nating mga Pilipino? Tila mas malalim ang kinakaugatan ng kawalan ng nasyonalismo sa mga Pilipino kaysa inaasahan o kaya sa unang tingin. Dahil isa sa maraming dahilan sa kung ano at paano tayo gumagawa at gumagalaw ay ating kultura, masasabi na ito ay sumasalamin kung ano nga ba ang nagpapaka-Pilipino sa ating mga Pilipino. When you speak of nationalism, this is big. So some were saying that it has something to do with identity and how do you define identity, like in our case, in the Philippines. So, sino talaga ang Pilipino? During the Spanish period, the Pilipino yung mga Espanyol. So, ang natural inhabitants of this land, they were called Indios. So, but Bumburza, nung pinatay sa Luneta, they were Spaniards born in the country. They were called Filipinos. Burgos, walang lahing Pilipino yan, walang katutubong blood yan. But he was born in the Philippines. So they were the ones who were called the Filipino. So medyo even Rizal, yun yung point of view niya. Yung ganyang pinaglaban, no? So, makapagkaroon ng malinaw na parang identity towards the creation of the Filipino identity. Kaya nga nung tinatanong, sino ba o ano ba yung Pilipino? So lahat daw ng inhabitants ng the Islas Pilipinas, that includes of course, the natural inhabitants, and of course that includes the Spaniards born in the country, yung mga insulare, na merong common abasement na naranasan along with the other population, the native population. But during our time, of course, yung identity, it has something to do with the Constitution. The Constitution clearly defines who is a Filipino. So maliwanag naman yun, at least one of your parents ay Filipino. So yun. But yung cultural identity, it's evolving. Sino yung sasabihin mong Pilipino? Yung mga Tiboli? Yung mga Agtas? No? Medyo, conflicting. Sa panahon natin ngayon, maraming nagbabandera ng mukha ng nasyonalismo kahit hindi naman. Kunwari, sa forma ng mass media, ginagawan ang pagsuot lang ng damit na gawa sa Pilipinas ay forma ng nasyonalismo. Ang pagkanta ng iba't ibang mga musika, katulad na lang ng OPM, ay forma na daw ng nasyonalismo. Di ba? Pero hindi nahihit o hindi nakikita ano nga ba ang tunay na kahulugan at dapat gawin ng makabayan tao. Isa sa mga aspeto ng nasyonalismo ay ang economic nationalism. Sa madaling sabi ay ang pagtatatag at pagtangkilik sa sariling atin. O ano ba yung nationalism? Paano man susukat mo ba Ito ba yung sinabi ni Joe Concepcion? That you have to patronize your own product. Nationalism ba yun? O, tingnan mo nga yung mga suot natin. Produkto yan ng labas karamihan. So, patronize your own product. Are you going to patronize your own product kahit napaka-kalokohan ng produkto? Hindi sabihin. Ang mahal-mahal. Because we attach what? The same indigenous, we attach value. Yung concept ng exoticism, exotic. So once it is labeled exotic, then it is expensive. How can we afford, an ordinary person, an ordinary Filipino can afford to buy, quote-unquote, an exotic product made by a Filipino? So what is available? Galing ng Taiwan, galing ng China, available dyan sa Victoria. So, does it make you a lesser Filipino? Ngayon, naka-Levi's ka, naka-signature clothes ka. Does it make you a lesser Filipino? If you patronize, hindi mo pinatronize si Jocon, kanyang mga career brand niya. Kapag tinatangkilik ang ibang produkto, ang ibig sabihin ba nito ay wala na ang pagiging nationalistic ng isang tao? Hindi naman.
maraming produkto obligado nating bilhin sa ibayong dagat. Wala tayong diesel, wala tayong petroleum. Ibig mo sabihin, pag tayo nagbukas ng kuryente, hindi na tayo nationalistic. Wala tayong paracetamol, wala tayong mga ingredients ng paggawa ng kahit anong gamot. Wala tayong pako, wala tayong panggawa ng plastic, wala tayong resin. Kaya hindi panukatan yun. Ang isang mahalagang panukatan siguro ay kung meron bang kahalintulad na produkto ang Pilipino. Halimbawa, may Starbucks. Yan ay dayuhan. May country style. Yan ay dayuhan. Pero may Figaro. May Coffee Bean. Diba? Or halimbawa sa kape. Mahilig ako sa kape kaya pare kape ito. No? May maraming tipo ng kape. Diba? May Coffee ko. Sikat na sikat. May Kape Barako. May Nestle. Sa iyong pamimili, maaaring isipin mo na kung alin yung masarap, kung alin yung may kalidad, alin yung presyo. Pero kung mataas ang iyong diwang makabayan, siguro alam mo kung ano pipili ng produkto. At siguro, kung alam mo kung alin dyan yung Filipino products. Karaniwan ng mga tao, gustuhin man niya na mag-patronize ng Filipino products, hindi niya alam kung alin yung doon. O kaya, sadyang medyo mahal. O kaya, hindi masyadong maganda kalidad. So, bakit kayo magkatsaga na hindi maganda kalidad? Pero yun nga lang, sabi ko, kung batid ng mga Pilipino, alin dito ang mga produktong Pilipino na may kalidad, maayos ang presyo, dapat yun ang kanyang itangkilik. Bukod sa pagkakaroon ng primerang klaseng upuan sa mga makabayang pagdiriwang tulad ng buwan at wika, pati na rin ang araw ng kalayaan at kagitingan, may puwang pa kaya ang pagiging nasyonalista sa panahon ngayon? Sa panahon ng Facebook, Twitter, iPhone, Wi-Fi at mga e-books? Makasingit pa kaya ito sa mga homework at lesson ng mga bata sa grade 1 hanggang high school? O marahil manatili na lang ito sa kanyang kinalalagyan, nakasingit? This is no longer an issue. We are in the world ng basis natin yung knowledge economy. So in one way or another, we're seeing the downfall of the traditional concept of national boundaries. So you have the internet, created what? Web community, you have the netizens, citizens of the world. Nawawala nga ba ang pagka-nationalismo? Sa akin, hindi. Sa isang, kung tatanawin mo yung buong bansa o yung buong mamamayan, hindi yan nawawala o mawawala kailanman hanggat may kaluluwa ang ating bansa, hindi mawawala ang nasyonalismo. Pero sa isang individual na pananaw, sa isang individual na tao, maaaring isipin mo, yung tao na to, mas Amerikano ang pananaw niyan, o kaya mas inchik ang kanyang interest kasi trader siya, interest ng dayuhan ang kanyang dinadala. Maaaring mo sabing bawas o iba ang kanyang dinadala pagka makabayan. Diba? Pero sa panglipunang pananaw, sa tingin ko, imposibleng mawala yun hanggat meron tayong wika, nagkakasundo tayo sa kultura at kasaysayan natin, minamahal mo ang ating heritage, at sinisikat mong mapakunlad at mapreserba ang mga ito. Hindi mawawala yan. Hanggat nagsasalita ka ng Pilipino, hindi mawawala kahit papano yung kaluluwa sa'yo. Kung kaya sa iba yung dagat, marami tayong mga kababayan doon na maski second generation sila nasa ng ibang bansa, pilit at pilit nilang pinipreserba ang kanilang kultura bilang Pilipino. Kaya hindi mawawala yan. Ngunit sa panahon na ito ng globalisasyon at liberalisasyon, may puwang pa kaya ang ganitong mga ideolohiya?
Dahil po ba, sunod na tanong, dahil po ba sa globalisasyon kaya nababawasan ang pagka-nationalismo ng isang bansa? Sa akin palagay may epekto to. May epekto dahil sa globalization, hindi lang produkto ang gumagalaw. Sa globalization, kultura ay gumagalaw. Kung kaya't mapapansin mo, napakalakas na kung tawagin ay J-pop, K-pop, di ba? Dahil sa may produkto, silang binibenta sa buong daigdig. Kung kaya, bilyong dolyares ang ginagastos ng gobyerno ng South Korea para itangkilik at suportahan ang Korean pop para maging acceptable yung Korean products. Ngayon, sa ating bansa, laganap yung mga musikang Koreano. Magko-concert sila, punong-puno ang MOA. Magko-concert ang Pinoy, paayaan. Makapuno ng MOA. So, nababawasan ba? Siguro meron, may epekto ito. Sa totoo naman, dahil sa iba't ibang kultura na ipinapasok sa ating mga kabataan, sa ating mga Pilipino, maraming mga, kunwari, sa inilalabas ng mass media, di ba? Mas cool ka, pag yun ang mga mula pa naman nung bata tayo, ibinabandera na sa atin ng pagkanya-kanya. Di ba? Na pagiging makasarili. Parang ganon. Huwag nating intindihin yung iba. Kaya nga, di ba, mas gusto nating kabataan ang maglaro na lang ng Dota kaysa aralin ng ating kasaysayan. Kasi, yun yung ipinapakita, di ba, ng mass media sa atin. Huwag tayong, yung iligaw tayo sa tunay na realidad na nangyayari. Kaya nawawala yung pagka, di ba, makikita mo na lang yung pagkanta lang ng Lupang Hinirang sa panata ng Makabayan. Hindi lang naman dun dapat maging yung sukat ng pagiging makabayan. Sa bawat hakbang natin papalapit sa inaasam na pag-unlad, lumalayo naman tayo sa ating pinagmulang kasaysayan at mas papalayo pa sa ating inang bayan. Dahilan kung bakit nawala. Personally, I do not believe this is true. No, kasi baka nag-romanticize lang kayo ng what is nationalism, what is patriotic, and what is not patriotic. Anong gusto yung mabuhay tayo sa 21st century na nakamaria ka naman kayo? Hindi yung concept ng nationalism. O kaya naman nagkukundiman pa rin kayo. Medyo, wala na yung safe space. I'm not saying nakalimutan si Kundiman. Of course, in a way, dapat meron tayong pagkakakilanlan na part ito ng ating heritage. But in a way, it's no longer part of our generation. History, na babalik yan. Hindi natin sinasabi na ibalik. Yung may kayo. Importante yan. Siguro effective din yun. Dahil yung cultural na isa rin. Yung pagpapractice ng ilang tradition. Pero dapat maging clear sa atin na evolving. Walang permanent. Minsan kasi yun ang problema, ang dilema natin. Nagro-romanticize tayo na ito yung ideal, ito yung maganda. Maganda 50 years ago, it doesn't mean that it's still good today. Based sa magbago ng takbo na yung panahon. But at the end of the day, yung basic hindi dapat nawala. Dapat yun yung alam niyo, yung basic. Dapat, sa basic dito, dapat alam niyo yung paglaban kung ano yung Pilipino at yung kinabukasan niyo natin dito sa bansa. Nasa sa kamay niyo yun. Hindi nasa sa kamay ng dayuhan. Yun yung sa tingin ko. Okay? Problematic yung questions yun. Wala kayong masusukat na kasi discourse yung binigay ko sa inyo. Ito yung mga pananaw din sa ng mga philosophers ng magbalik-aral at basic naman yan eh. Yung tao, alam na yung alamak lang naman sa atin ng kawalan ng makabayan sa mga dito, sa lungsod. Pero sa mga ibang bansa, andun yun eh. Kasi direkta nilang nararamdaman yung kagutuman, kahirapan, pambubusabos
ng ibang bansa at ng pamahalaan. Kaya kung sa ating mga kabataan yan, bilang pag-asa ng bayan, dapat nating ugatin kung saan nagsimula ang lahat, ang kasaysayan, ang kultura, at ang dapat nasa atin. Hindi mamamayani ang nasyonalismo sa ating bansa. Unang-una, kung usapin to ng ekonomiya, kasi yun naman yung nagde-determine ng lahat yung ekonomiya, sa totoo naman At susunod-sunod na lang yan sa usapin ng kultura at politika. Pero ekonomiya yung nagde-determine ng lahat, tama ba? Ngayon, hanggat wala tayong pambansang industriya at walang gine-generate na trabaho at yaman ng ating bansa, pambansang soberanya sa ekonomiya, mananatili yung ganung sistema. At yun yung parte ng mga kabataan dapat. Ibalik ang pagiging makabayan sa mamamayang Pilipino. Hawak ang realidad, nasaan na nga ba ang nasyonalismo sa ating mga Pilipino? Ito na lang ba ang hinihintay upang makarating tayo sa ating paroroonan? Ba? Ay, 13? 14. 14. Sino hindi mo alam? Sampagita. 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 Pagita. Mamila o Sampagita. Pagita. Mamela, Pagita. Bangon. Bangon. Capital P, small h, I-L-I-P-P-I-N-E-S. T-H-I-L-I-P-P-I-N-E-S. T-H-I-L-L-I-D-D-I-N-E-S. T-H-I-N-I-P-I-N-E-S. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Magellan. Lapu-lapu.